Angel number 777. Guys, may mga opportunities na dumadating na nasa paligid nyo, pero may block kayo. Okay? May balakid kayo sa mga opportunities. Kaya parang hindi siya dumadating sa inyo, mga kapiksi. Okay? Parang nahaharang. No? Nahaharang yung pagpasok ng mga magagandang opportunities sa buhay nyo, mga kapiksi. More often than not, malamang ito'y dahil sa mga fear, takot. Hello guys, hello Cancer. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is kapalaran para ngayong July 1 to 15 para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng positive, pwedeng negative, mga kapiksi. If in case hindi kayo makaresonate dito guys, meron tayong July monthly horoscope. Pwedeng panoorin nyo yun. Baka nandun yung energy nyo. Guys, pasensya na kayo sa aso ng kapitbahay namin. Maingay. Wala kaming aso, pero yung mga kapitbahay namin marami. Pasensya na kayo guys. So, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. For some of you guys, no, mag-ingat, no, kasi baka mahulog kayo sa mga trap, mga patibong ng ibang tao, especially sa mga scam, guys, at saka dun sa mga clickbait, ganyan, sa mga uso yun guys, sa mga nangi-scam. Okay, baka mahulog kayo sa mga masasamang patibong nila and magawan kayo ng hindi maganda, mga kapiksi. So, bago kayo umaksyon, kumilos, no, make sure na pinag-iisipan nyo bawat hakbang nyo para hindi kayo mapahamak guys. Okay, so yan yung isa sa mga message sa inyo guys. Another message is stop, mga kapiksi. Pwedeng tumigil. Okay, unang-una pwedeng related ito guys, no, parang magpahinga ka muna, mag-stop ka muna, mag-ingat ka sa mga pagdidesisyon mo bago ka pa ma-trap sa mga negative na sitwasyon, okay, na pwede mong kabilangan. And for some of you guys, parang sinasabi din dito na magpahinga kayo, lalo na kung napapagod na kayo sa buhay nyo. Sometimes yun yung nagiging cause ng kadramahan natin, di ba? Kasi kapag walang kilos ng kilos, walang nakikitang resulta, so nagdadrama. Kapag sa mga ganong klaseng pagkakataon guys, magpahinga muna kayo, magmuni-muni kayo, kasi baka you might have a lot of resistances dahil sa masyadong pagiging nega nyo. So it's okay to stop, it's okay to pause paminsan-minsan, mag-break, okay, mag-me time kayo, ganyan, mag-recharge ng inyong energy. And kapag okay na ulit kayo guys, tsaka na ulit kayo bumalik sa mga gawain nyo, baka mas ma-recharge baka mas maging productive na kayo and mas nakakapag-isip na kayo ng tama. Alright? Okay. And then yung huling message para sa inyo, mga kapiksi. Family, wow, so this is a very nice energy guys, no. Pagbuhusan ng panahon, yung atensyon, unahin natin yung pamilya natin, mga kapiksi. Although for some of us naman talagang family first, no. Lahat naman siguro, no. Although yung iba baka natitake for granted yung pamilya, lalo na kung masyadong busy or abala sa trabaho, sa mga negosyo, ganyan, abala sa mga pagpapayaman na naiiwan na or hindi na masyadong napapansin yung pamilya. So kapag nag-break kayo guys, magpahinga, spend your time with your loved ones, mga kapiksi, especially family, para sila din yung napanghuhugutan nyo ng lakas guys. Okay? Alright, so comment down below, mga kapiksi, feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga energies para sa inyo Cancer. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, bagong promo natin for July, magbibigay ako ng 500 pesos na discount until July 31 guys, kaya avail nyo na, sobrang ganda ng course. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. 30% discount pa rin tayo guys, no, extended until July 31 dahil bago naman yung course na yan, para avail nyo na guys, sobrang ganda mga kapiksi. So, Cancer guys, kayo ay represent ng King of Cups. Medyo tinatangay siya. So, ito mga kapiksi, no, tingnan natin yung mga energies para sa inyo. Meron tayong ditong presence ng air signs, Aquarius, Gemini, Libra, and what else? So, yeah, earth signs mga kapiksi. For some of you guys, especially kung nasa malayo kayo or nasa mga in a relationship kayo pero LDR kayo, mga kapiksi. For some of you, yung iba na homesick, and normal naman yun guys. Normal na ma-homesick kayo kapag malayo kayo sa pamilya nyo. Pero yung iba sa inyo guys, parang homesick na kayo tapos nagkakaroon pa kayo ng trust issues sa mga partners nyo or specific person kung meron kayong specific person. And itong trust issue na to guys, maaaring dahil sa pera. Pwede rin sa pamilya nyo mga kapiksi, no? Kasi parang nagkakaroon kayo ng konting trouble. Konting mga hindi pagkakaunawaan siguro pagdating sa pera, siguro yung mga pinapadala nyo, ganyan. Kung saan-saan napupunta o kaya naman parang hindi makontento, kaya parang nagdududa kayo. Kunwari, let's say for example, nagpapadala kayo ng pera tapos palagi sinasabi sa inyo na kulang or meron pang extrang gastos, magpadala pa kayo kasi may babayaran ganito, ganyan. So parang medyo nag-a-arise yung inyong mga pagdududa, no, kung bakit palaging ang dami-daming hinihinging pera sa inyo, ganyan. So kaya medyo nagkakaroon ng konting issues kayo sa kanila, mga kapisi. So, pag-usapan nyo na lang guys, and it's okay na magbigay tulong, no? Especially kung para sa family nyo, kung breadwinner kayo. Pero, always nyo ring tatandaan na maglagay din kayo ng limitation. Mag-ipon kayo para sa sarili nyo kasi sometimes, bigay kayo ng bigay hanggang sa wala nang natitira sa inyo. Pagdating ng emergency, wala kayong madudukot. So, mag-set kayo ng expectations sa kanila guys. Angel number 777 guys, may mga opportunities na dumadating na nasa paligid nyo pero may block kayo, okay? May balakid kayo sa mga opportunities, kaya parang hindi siya dumadating sa inyo mga kapiksi, okay? Parang nahaharang, no? Nahaharang yung pagpasok ng mga magagandang opportunities sa buhay nyo, mga kapiksi. More often than not, malamang ito'y dahil sa mga fear, takot, ganyan, duda, okay? Parang palaging ang nakikita nyo problema imbis na opportunities mga kapiksi. Kumbaga parang may mga opportunity na dumadating sa inyo, inaalok sa inyo, pero nasasabotahe agad siya ng mga negative na mindset nyo, kaya imbis na pwede sanang lumago yung buhay nyo dahil dun sa mga opportunity, lumalampas lang siya, no? Parang dumadaan lang siya sa buhay nyo, hindi nyo siya natitake advantage, so wala kayo nakikitang resulta, okay? So in short, maging open-minded kayo. Hindi naman lahat ng opportunity kailangan nyo subukan, pero at least maging open-minded kayo para pag-aralan yung mga bawat opportunity, kasi yung iba doon pwedeng magdala ng tagumpay sa buhay nyo, okay?
And for some of you guys, no, parang nakikita natin na medyo nagbabago yung inyong pag-uugali. Parang mas lighter yung nagiging ugali nyo. Mas nagiging positibo kayo, mga kapiksi. Parang ayaw nyo na masyadong naninega. Hindi na kayo masyadong nagpapa-apekto sa ibang tao, mga kapiksi. So maganda yan kasi parang yung perspective nyo always looking at the brighter side, di ba? Okay yan kasi makakatulong yan para sa inyo, mga kapiksi. So tingnan pa natin what else, guys. Ito yung nakikita natin na wow. So okay. For some of you guys, maaring may magbalik, no, from your past. This can be a past lover, mga kapiksi. And itong past lover na to, guys, yes, parang manghihingi ito ng second chance or another chance para from you, especially kung naghiwalay kayo or nano-contact kayo, or kung hindi naman baka nagkaroon lang kayo ng konting aberya nitong person na to. Pwedeng romantic relationship, mga ex-lover, ex-boyfriend, ex-girlfriend, ex-wife, ex-husband, mga ganyan, ex-partner, or pwede rin naman ng mga dating kakilala, dating kaibigan na medyo nakatampuhan, kapamilya, ganyan na nakatampuhan. Pero kung sino man yung nakagawa ng hindi maganda sa inyo, this person will come back and hindi ito titigil. Susuyuin ka nito at manghihingi ng another chance from you because this person, na-realize niya kung gaano ka kaimportante sa kanya and kung gaano kaimportante yung relationship mo with them, okay? So, na-realize na nila yun, mga kapiksi. And, magpapabibo ito, okay? Susuyuin ka nito, magpapabibo, gagamit ito ng sandamakmak na technique. Magte-text, magtatawag. In short, istorbohin ka nito, okay? Istorbohin ka nito ng bonggang-bongga hanggang sa bumigay ka sa kanila or hanggang sa makuha nila yung gusto nila. Pwedeng mag-offer to sa'yo ng apology, mga kapiksi. But definitely, nangangamoy reconciliation nito, okay? Okay lang naman na makapag-reconcile, guys. Pag sinabing reconciliation, makipag-ayos, makipagbate. Sa mga ex-lovers, hindi naman ibig sabihin makipagbalikan, okay? Pero yung makipagbate, ibigay nyo na yun sa kanila para mapatawad nyo na sila and makalaya na yung kayo, no, from negative emotions, kasi kayo yung magkakaroon ng freedom. Kasi itong trap na to, guys, itong trap energy na to, pwedeng kayo mismo yung na-trap sa mga negative emotions dahil sa mga negative circumstances na nangyari sa inyo. And hanggang hindi nyo sila napapatawad, hindi kayo nakakalaya, hindi kayo naka-move on sa buhay, patuloy kayong nagsasuffer dahil sa mga kasalanan na nagawa nila sa inyo. So, bakit mo hahayaan na masaktan ka, 'di ba, sa mga bagay na wala ka namang kasalanan, okay? So, you have to free yourself from them, from those negative emotions by forgiving them, mga kapiksi, okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa mga messages na to, guys. Ito reconciliation yan, i-mind nyo yan sa comment section. Second chance, yan yung mga nakita natin na positive energy sa inyo, and itong pagbabago na to, guys, pagbabago sa ugali nyo to, pagbabago sa perception. Pero kayo lang syempre makakapag-control niyan kung gusto nyo magbago, di ba? Kung ayaw nyo, edi wag, bala kayo. Pero nakikita natin dito kasi na yung iba sa inyo talagang unti-unting nagbabago yung pananaw sa buhay, okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. I-mind nyo yung mga gusto nyong i-mind. Ito yung mga pampaswerte subliminal natin, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.